Magandang araw po, Kwentong Tinig. At sa lahat ng mga nanonood sa channel na ito, ako nga po pala si Bea. Hindi ko po tunay na pangalan. Palagi po ako nanonood sa inyong channel at natutuwa po ako sa mga inspiring story na inilalahad niyo po sa amin. Dahil po sa inyong mga kwentong inspirasyon ay naglakas loob po akong isulat ang aking kwento tungkol sa aking buhay. Nawa ay magbigay aral ito sa inyo at sa mga listeners na nandyan. Nagsimula po ito noong naninirahan kami ng kasintahan kong si Jonel sa poder ng nanay ko kasama ang panganay kong kapatid na si Ate Sofia. Araw-araw namin tinitiis ang mga salitang masasakit na nagmumula sa sarili kong ina. Dahil palagi siyang nagsasabi kung gaano ko sinayang ang buhay ko kay Jonel. At dahil nga wala naman kaming mapupuntahan, wala kaming magawa kundi manahimik na lang at pasimpleng ipagtanggol ang sarili namin. Kahit na ang totoo, hindi magbabago ang isip ng nanay ko. Hindi naman ako undergraduate at kasalukuyang may trabaho habang si Jonel naman ay maliit lang ang kinikita dahil nagsisimula pa lang siya sa construction site. Hindi naman kami sobrang batang nagkaroon ng anak. Hindi lang talaga namin inaasahang agaran ang pagbibigay ng biyaya sa amin ng Diyos. Hindi naman po sa ayaw namin. Dahil ang totoo nga niyan, hiniling namin siya kay Lord, ang pamilya. Dahil sa wala pa kaming kakayahan at buntis ako, hinayaan kami ni Mama na manirahan sa bahay niya. Pero hindi dahil bukal sa loob niya. Hoy, Jonel! Kailan mo balak maghulog at mag-ambag sa gastusin dito sa bahay? Noong nakaraang linggo pa kita sinisingil ah! Rinig ang boses ni Mama na nagmumula pa sa first floor. Kinabahan na bumangon si Jonel at saka bumaba. Sinundan ko na rin siya dahil kilala ko ang ugali ni Mama. Sorry po tita. Hindi pa po kasi sumasahod. Gawa ng bago pa lang ako at tinetrain pa rin sa work ko. Paghingi ng paumanhin ni Jonel. Namewang naman si Mama at saka natawa. Oh, Hitam? Anong may papakain sa'yo niyan, Bea, ha? Lupa? Ayos lang naman mag-asawa. Basta may pera. Ang kaso, wala naman itong kapera-pera. Hindi mo pa ginayang Ate Sofia mo. Galit na sabi ni Mama. Ano ba, Ma? Sinusubukan naman niya ang lahat, para maka-keep up sa bayarin. Sadyang na-delay lang ang sahod. Wag naman po kayong ganyan, sabi ko. Natawa si Mama at saka iiling-iling habang nakapamewang. Ay, ewan ko sa'yo, Bea. Magna cum laude ka, pero hindi ka marunong mag-isip. Sayang pagpapaaral sa'yo. Yun na lang ang salitang narinig ko mula kay Mama bago siya tumalikod at naglakad na paalis. Nagkatinginan kami ni Jonel at saka napabuntong hininga bago ako umakyat sa taas. Naramdaman ko naman ang pagsunod niya sa akin. Kaya na makapasok sa kwarto ay agad ko siyang kinausap. Ayaw mo ba talagang bumukod na tayo? Mukhang kaya ko naman sustentuhan tayong dalawa lang pansamantala. Hindi ko na talaga kinakaya ugali ni Mama. Inis na sabi ko. Bumuntong hininga at napakamot ng noo si Jonel. Wag na muna tayo magpadalos-dalos, Bea. Oo, kaya mo sustentuhan ang pamilya natin kahit papaano. At malaking bagay yun. Pero saan tayo hugot ng pera para magkaroon ng pambayad sa ospital? Malumanay na pagkakasabi ni Jonel sa akin. Napairap ako ng dahil doon. Sa totoo lang, planado naman talaga ang pagpapamilya namin. At hindi namin plinano na makituloy sa bahay ni Mama Marta. Kasi nga buo ang desisyon ko na kakayanin namin. At matagal na namin hiniling ang ganitong biyaya. Pero simula nang lumubog at na-bankrupt ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Jonel, ay kailangan naming magtipid hanggang sa paubos na ng paubos ang naipon namin at dito na nanghingi ng tulong sa nanay ko. Noong una, akala namin bukal sa loob ang pagtulong niya, kaya natuwa ako. Pero habang tumatagal, ay ipinapakita na niya ang tunay niyang kulay. Ma, hayaan mo na sila. At ang sabi naman nila may plano silang bumukod. Maghintay ka na lang, pagkukumbinsi ni Ate Sofia. Umirap si Nanay Marta sa amin. Ewan ko ba dyan kay Bea?
Ayaw kasi pumili ng lalaki mapapakain siya at mabibigyan ng magandang buhay. Ang pinili pa ay construction worker lang. Pangiinsulto na naman niya. Ma, nasa harapan mo lang si Jonel oh. Kaunting konsiderasyon naman. Suway ko pero umiling siya. Hoy Bea, wag na wag mo ko utusan. Kung anong gusto kong sabihin, yun ang masusunod. Galit na sabi ni Mama. Wala na akong magawa kundi tumikom na lang at hayaan siya. Mas lalo pa at kahilingan ni Jonel ang magtiis kami ng kaunti. Pag nakaipon-ipon na ako, hayaan niyo po. Aalis kami dito. Siguradong tono ni Jonel na mga oras sa iyon. Ngumisi ang nanay ko at saka nagsalita. Bakit hindi pa ngayon? Tutal wala rin naman kayong pakinabang at dagdag pa kayo sa gastusin at problema. Hinawakan ni Jonel ang hita ko at saka umiling, kaya hindi na lang ako nagsalita pa at hinayaan na lamang siya. Araw-araw kong tinitiis ang mga masasamang insulto sa amin ni Mama. Isang araw, nakita kong maraming mga package ang nasa tapat ng pintuan namin. Agad ko nilingon si Ate Sofia. Naabalang tinititigan ang mga papel habang nakaupo siya sa tapat ng lamesa. Te, para saan to? Tanong ko. Nag-angat siya ng tingin sa akin at ngumiti. Mga padala ni Brian mula ibang bansa. Habang gagalawin, kilala mo naman si Mama. Kailangan siya ang unang hahawak dyan. Paalala niya sa akin. Iritable naman akong ngumiti bago umalis sa harapan ng mga kahon. Ilang saglit pa, narinig ko na ang tuwang-tuwang nanay ko na bumaba habang may daladalang gunting at basta na lang ako nilagpasan na akala mo wala ako sa harapan niya at hindi niya ako nakita na para bang anino lang. Nagsimula siyang galawin at buhatin ang lahat ng kahon. Pagkatapos ay umupo siya at saka binuksan yon ng isa-isa. Ahay! Talaga naman si Brian! Nakukuha niya talaga lahat ng hinihiling ko! Isa lang yan sa naging reaksyon ni Mama nang makita ang mga branded na bag na binili sa kanya mula ibang bansa. Uuwi daw po sa susunod na buwan si Brian. Bibisita lang, sabi ni Ate Sofia. Walang pagdadalawang isip at nagsabi agad siya ng mga bagay na ipapabili niya kay Brian. Bukas palad siyang tanggap si Brian porket may nakukuha siya rito na maging si Ate Sofia ay hindi rin natutuwa sa ginagawa ni Mama. Pero wala siyang ibang opsyon kundi sumang-ayon na lang dahil gusto rin naman ni Brian ang ilibre si Mama. Tsaka hindi naman kami ang mawawalan ng pera, kundi siya, kaya pinapabayaan na lang namin. Nagdaan pa ang ilang araw bago sumapit ang sunod na buwan kung saan uuwi na ang asawa ni Ate Sofia at panay pa rin ang pagpapadala ni Kuya Brian kay Mama. Kaya mas excited lalo ang nanay namin na umuwi na siya dahil alam niyang bibigyan siya ng malaking pera ni Kuya Brian. Kaya simula ng sunod-sunod ang pagpapadala nito, wala nang bukang bibig si Mama kaya araw-araw na rin kaming nakakadinig ng salita. Talagang marunong si Brian makaisip ano? Hindi kagaya ng iba dyan, ni pagkain na lang sa lamesa hindi pa magawang ibigay. Pagpaparinig ni Mama, nakita ko ang paglunok ni Jonel. Kahit ano kasing gawin niya ay hindi man lang siya na-appreciate ang nanay ko. Hindi naman kasi reklamador si Jonel, kaya kapag inutusan siya nito ay ayos lang. Pag libre naman siya at day off sa kanyang trabaho, hindi niya nakakalimutan mag-general cleaning at tumulong sa mga tiklupin. Pero ni isang thank you o pagitiman lang ay hindi ginawa ni Mama. Hinawakan ko na lang ang kamay niya bago kami magkatitigan. Ngumiti na lamang ako habang hinahaplos ang dalawa niyang palad. Nang dumating na ang buwan na uuwi si Kuya Brian, wala nang ibang ginawa si Mama kundi maglinis at mag-prepare ng bahay. Dahil talagang pakiramdam niya ay blessing si Kuya Brian sa pamilya namin. Nagdaan pa ang mga araw. Umuwi na si Kuya Brian dito sa Pilipinas at sabay-sabay namin siyang sinundo. Nakangiti siyang sumalubong sa amin habang may daladalang mga maleta at bag. Siyempre si Mama ang unang yumakap sa kanya at sumalubong.
Hindi man lang umabot ang 5 segundo bago ka makarinig ng halakhak at kwentuhan mula sa kanilang dalawa. Ni si Ate Sofia ay hindi man lang makahawak sa sarili niyang asawa at halatang hindi siya komportable. Nang makauwi, nagpahain na si Mama ng pagkain sa isang kasambahay kaya meron na agad ng pagkain nakahanda at kakain na lang kami. Naupo ang lahat na patuloy pa rin nagtatawanan. Pero ilang saglit, natigilan si Kuya Brian sa pagtawa at napatingin sa gawin namin ni Jonel. "Oh, ito na ba yung sinasabi mo, Ma?" Turo pa ni Kuya Brian. Ngumiti kami pareho ni Jonel sa kanya. Agad naman lumingon sa amin si Mama bago umirap at bumuntong hininga. "Ano pa nga ba? Ayan si Bea at ang lalaking nakabuntis sa kanya na si Jonel." Nawala ang ngiti namin sa sinabi ni Mama. Ang buong akala nga namin ay hindi na masusundan iyon. Ngunit bago pa kami makapagsalita para ipagtanggol ang mga sarili namin, ay narinig namin ang halakhak ni Kuya Brian. "Ang tagal ko namang sinabi sa iyo, hindi ba, Bea? Pumili ka ng lalaking kaya kang sustentuhan, hindi yung naglalaro lang ng lupa." Pangaasar pa ni Kuya na may tonong nakakaloko at nakakairita. "Ano pa nga ba? Ewan ko ba at hindi yan siya gumaya sa atin yang ang galing-galing pumili?" Hirit pa ni Mama. Mas lalong naging mayabang ang itsura, salita at galaw ni Kuya Brian ng mga oras sa iyon. Papatulan ko sana siya, ngunit wala na akong nagawa dahil tinapik ako ni Jonel, senyalis na hayaan ko na lamang sila at wag na patulan. Habang naninirahan pa rin kami doon, mas lalo akong nahihirapang pakisamahan at magtimpi dahil hindi lang si Mama ang nagbubunga at panay salita sa amin ngayon kundi si Kuya Brian na rin. Kahit anong depensa at tulong sa amin ni Ate Sofia para maipagmayabang din naman ang mga na-achieve ni Jonel na kami-kami lang nakakaalam, ay wala pa ring bisa iyon. Wala silang interes para makinig, kaya walang pagkakataon na maipakita at masabi sa kanila ang pagbabago sa mga buhay namin. Nanatili si Kuya Brian sa bahay ng 2 buwan na siyang ikinatuwa at gustong-gusto ni Mama dahil halos lahat ng bills at kinakailangan ay siya na ang sumasagot, kaya nabawasan ang mga inaasikaso at pinoproblema ni Mama. Isang araw, nakadinig kami ng malakas na bangayan at sigawan na nanggagaling sa pamilyar na boses. "Paano mo nagawa sa akin to, ha?" Narinig ko ang boses ni Ate, kaya agad na akong tumayo at naglakad ng dahan-dahan pababa ng hagdan upang walang makaninig. "Aba, wala ka namang ambag sa buhay ko, ah. Kasal na nga tayo, pero akala mo Birheng Maria ka na. Sa kama ka na nga lang may pakinabang, hindi ka pa marunong magbigay." Galit na sabi ni Kuya Brian. Nanlaki ang mga mata ko. "Asaan ang respeto mo? Ha? Yun na nga eh. Kasal tayo, pero may kabit ka sa ibang bansa. Humanda ka!" Sigaw rin ni Ate. Ilang saglit, nakaramdam ako ng tao na naglakad mula sa baba. Nang titigan ko ito, ang tumambad sa mga mata ko si Jonel na mukhang papunta rin sa may kusina. "Aba, anong gagawin mo, ha? Magsusumbong ka sa mama mo? Sino kayang paniniwalaan sa ating dalawa kung gayong ako ang paborito ng mama mo at ako ang nakakapagbigay sa kanya ng mga bagay-bagay?" Matigas sa pagkakasabi ni Kuya Brian. "Anak niya ako! Aray! Bitawan mo ako!" Nang madinig namin ang sigaw ni Ate, dito ko na sinyasa si Jonel na pumasok na. Mabilis rin akong sumunod at tumambad sa amin ang itsura nilang iniipit ni Kuya Brian ang 2 pisngi ni Ate Sofia. "Tratado ka pala eh! Sinasaktan mo sarili mo asawa!" Galit na sigaw ni Jonel. Napalingon siya sa amin matapos bitawan si Ate Sofia. "Hoy! Mga wala naman kayong kwenta, kaya wag na wag niyo ako sinasaway." Galit na sabi nito bago sipain ang basurahan at umalis. Binangga niya rin ako at saka diretso lumabas ng pinto. Dali-dali ko niyakap si Ate.
at inalalayan siyang umupo sa upuan. Ilang saglit tumahan siya at kinuwento ang mga malalaswang bagay na nakikita niya sa conversation at kung gaano kasakit iyon para sa kanya. Ilang oras bumukas ang pintuan at sabay-sabay kaming napatingin dito. Nangunot ang noo ni Mama at dahan-dahang isinara ang pinto at saka nagsalita. Anong nangyari? Bakit kayo nandyan? Agad kaming tumayo upang sabihin sa kanya ang lahat-lahat habang si ate naman ay hindi makatayo dahil nangihina pa siya kakaiyak. Tita, nagtalo po si Kuya Brian at Ate Sofia. Muntikan na niya saktan si Ate Sofia. Sumbong ni Jonel. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon. Namuo ang katahimikan sa pagitan namin at ilang saglit nagsalita siya. So, anong gagawin ko? Hayaan niyo sila. Buhay nila yung mag-asawa. Hindi niyo dapat pinakikialaman. Galit na sagot ni Mama. Seryoso ka ba, Ma? Sinasaktan anak mo? Hayaan mo lang. Galit na sabi ko. Nakita ko ang pagbagsak ng dalawa niyang balikat pagtapos bumuga. Sino bang nagbibigay ng pagkain at pang-araw-araw? Si Brian. Huwag na kayong makialam. Ganyan talaga ang buhay mag-asawa. Dinidisiplina niya lang ang ate mo. Matigas at matapang na pagkakasabi ni Mama. Nilingon namin si Ate Sofia na nakatayo na ngayon at tila galit na galit sa kanyang narinig. Hindi ako makapaniwala na sa sarili kong ina nadidinig yan. Na parang ako pa ang kailangan disiplinahin dahil ako ang nanloko. Sigaw niya sabi ni Sofia. Lumapit siya kay Mama. Mag-isip ka nga. Maganda ang buhay natin at marangya nang dahil kay Brian. Hindi natin afford na mawala siya. Depensa ni Mama. Yan, ganyan ka. Puro pera, pera, pera. Wala ka ng ibang ginawa kundi masilaw sa pera. Di na bali masaktan ako dahil puro sarili mo lang iniisip mo. Galit na sabi ni ate. Ano gusto mo? Maging mahirap na naman tayo? Tiisin mo na lang. Dahil siya din naman ang nagbibigay at nagsusustento para sa ating lahat. Hindi na nakapagsalita si ate at malakas na nagdabog paalis at tumiretso paakit sa kwarto. Bago siya sumigaw na aalis na siya sa bahay ni ito, noong una ay tingin ni Mama ay hindi ito magagawa ni ate. Ngunit ang hindi niya alam ay bubukod na kaming lahat, gagawa ng sariling naming mga buhay. Nang matapos kaming mag-impake, nakita ko ang biglaang paglingon ni Mama na halata mong kita ang gulat sa kanyang mga mata. Na hindi niya inakalang seryoso kami sa mga sinabi namin. Na kahit gabi na, basta makaalis lang. Walang ano-ano'y, dumiretso na sa labas ng ate ko. At hindi man lang siya kinausap. Nakita namin kung gaano natulala ng ilang segundo si Mama mula sa nilabasan ni ate bago lumingon sa amin. Anak, aalis ang ate niyo. Huwag naman kayo sumunod, oh. Wala akong makakasama dito. Pwede kayong tumira dito hanggang sa makaipon. Malambing na pagkakasabi ni Mama at hinawakan pa ang dalawang kamay ko. Nagkatinginan kami ni Jonel. Salamat na lang po pero nakaipon na kami. Tignan nyo, masyado nyo ako minaliit. Noong nagsisimula pa lamang ako. At ngayon, nakapag-ipon po ako gamit ang trabahong hinuhugasan mo. Sabi ni Jonel. Sinubukan akong suyuin ni Mama. Ngunit huli na ang lahat. Nararapat na matuto siya sa ginagawa niya sa buhay niya at sa sarili niyang mga anak. Alam kong hindi pa ganong kalaki ang naipon namin. Pero kaya naming makapagsimula para sa sarili namin. At kakayanin naming kami lang kahit na anong mangyari. Nang mga oras sa iyon, hindi ko na inisip kung anong mararamdaman ni Mama dahil kailangan niyang matuto sa mga pagkakamali niya at kung gusto niyang humingi ng tawad matapos matuto, tsaka ko bubuksan ang pinto para sa kanya. At dito na nga po natatapos ang aking kwento.
Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!